During the first year of President Benigno Aquino III, he received favorable trust rating from the Filipinos, restoring the society's faith in the government. It could be considered as his biggest achievement in his first year of governance. His parents' contribution for the country is considered a factor for this positive response. Aquino promised to lead the Filipinos towards a straight path, and many were hopeful for his words. He maintained his popularity for a couple of reasons, and for one, it was because of his family background. Many Filipinos, coming from all walks of life, still have faith in his administration, and they trust that with his leadership, the country could be a better place for all. But as the years pass by, do people still maintain the same trust for the president? Kung makasalubong mo ang iyong kinatawan sa kalsadang dati ay lubak-lubak o wala, at ngayon ay pwede ng daanan na maaliwalas, lapitan mo siya at sabihin, salamat rin po. Kaya po, sa sambayan ng Pilipino, ang aking boss, na nagtimon sa atin tungo sa araw nito, maraming salamat po sa pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Buhay na ang Pilipinas at ang Pilipino. Para sa atin, hindi dapat natin siraan ang kasalukuyang presidente dahil sa kalusukuyan, kahit sinong presidente ang uupo, maraming problema na dapat lutisin. Mas maigi, hayaan natin siyang maniobra kung paanong planong maganda para sa kapayapaan at tagumpay ng bansang Pilipinas. Wala akong masabi, basta ipagpatuloy niya kung sa tingin niya maganda ang layunin niya, sasamahan siya ng taong bayan at ang Diyos. May tiwala po ako kay Pangulong President Aquino sa mga ginagawa niya ngayon. Kaibigan ko siya, siyempre, tiwala ko. Akala nila, bakla ka kung mag-manage ng gobyerno. Kaya gano'n, kabaklaan siya. Kaya siya, dinudumog yung mga kori-kori, mga barkada mo rin na mga religious people. Pero masusubukan ka namin sa sa Seoul, sa Scarborough. Tiwala ko sa kanya. Bakit po, sir? Siyempre, tinutungan namin yun. However, for some Filipinos, Aquino needs to do more with his term and prove himself worthy of Filipinos' trust. Ngayon tayo na ang nagtitimon sa gobyerno, malinaw ang direksyon tinatahak ng ating bayan. Isang bansa kung saan ang pagkakataon ay abot kamay, kung saan ang mga nangangailangan ay sinasakluluhan, kung saan may saysay ang bawat patak ng pawis, bawat sandali ng pagtitiis, at bawat butil ng hinagpis na dinaanan natin. Kung may gawin kang mabuti, may babalik sa iyo mabuti. At kung may gawin kang masama, tsak na mananagot ka. Mabait siya, ang problema lang sa kanya, nadadala siya ka mga katao. Kasi wala siya sarili pa hindi kasi sarili niya. Marami siya pinangako na hindi natupad. Dahil una-una, ang pinangako niya ng kahirapan, malulibas sa solusyonan niya. Hindi man siya solusyonan. Antes siya naghirap ang tao, dapat doon. Pag saan na resolusyonan siya ang kwan, talaga nagampanan niya. Oo. Ay hindi na siya nagampanan. Kaya yan ang paniwala. Nagkulang siya sa mga pangako niya. Saka sabi niya nung araw, nag-review sa amin sa Cavite, basta't kami makalusot, lahat ng problema ninyo sa bayan ninyo, malulutas. Wala man. Dumako po tayo sa trabaho. Dagdag trabaho ang unang panata natin sa Pilipino. Ang 8% na unemployment rate noong Abril ng mga karaang taon naibaba sa 7.2% nitong Abril ng 2011. Tandaan po natin, moving target ang nasa hanay ng ating unemployed. Dahil taon-taon ay may mga bagong graduate na naghahanap ng trabaho. Nito nga pong huling taon, nadagdag pa sa bilang nila ang libo-libong Hawi Boys, taga-sabit ng banderitas at iba pang mga Pilipinong kumuha ng pansamantalang kabuhayan mula sa eleksyon. Ang resulta po natin, 1,400,000 trabahong nalikha nitong nakaraang taon nagtatapos po ng Abril. Parang ganun pa rin. So, kailangan sa mga tao ngayon, diskarte lang talaga. Natumbas na 1 milyong pamilyang Pilipinong nagugutom dati, pero ngayon,
ay nakakakain na ng tama kada araw. Sa ano po, parang, ewan ko kung ayos ang pagdadala niya ng sa Pilipinas. Dahil katulad namin, yung dollar, bumababa eh. Tapos, ngayon, mahalang bilihin, lalo naghirap tayo. Kawawa naman yung lansangan, hindi na makabili ng pagkain. Parang may pagdududa na lang yung dun sa kanyang pamamahalan niya. Kasi nga, ang dami niya naging promise, di ba? Sabi niya nga, iba siya. Tayo ang boss niya, tayo mga masa. Pero nasaan na? Di ba? Asan yung promise niya na yun? Sabi niya, boss niya tayo. Pero hindi pa rin yung masa yung nasusunod. Mas marami pa yung naghihikahos, alam mo yun? Parang walang nangyayari improvement. Filipinos will definitely watch over Aquino's State of the Nation address. Through this, people will be able to understand fully what the president has done for the whole country. It can also be expected that after the president delivers his State of the Nation address, the Filipinos can either gain or lose confidence in the Aquino administration. For GNN, Rach Marquez, News Force.